good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang gabi sa inyo. So balik ulit tayo dito sa ating pagre-review sa mga trending stock sa ating Philippine Stock Exchange Index. So ngayong araw is November 3, 2020. So ilan sa mga stock na nag-trending guys is yun sa Fruit or Frutas Holding Incorporated. So C or Chelsea Logistic Holding Corporation, Dito or Dito's Emi Holding Corporation, then SSI or SSI Group Incorporated, CNVRG or Canbase Information and Communication Technology Solution Incorporated, then Marimart Consumer Corporation, MRC Allied Corporation, then WPI or Waterfront Philippines Incorporated, at yung Now Corporation. So guys, ang mga stock na to is trending stock lang. So ilan lang ito sa mga stock na gagawa natin ng technical analysis. So hindi ibig sabihin na ginawa natin ng technical analysis, so it is a best stock for next day trading. So hindi yun guys. So ito lang is example how to read or how to read the technical indicator or graph presented by each stock in the stock market. So yun lang aking purpose guys. So magbigay lang ideya kung paano basahin at ano ibig sabihin nun. So hindi ibig sabihin is that is 100% na ng mabasahin na technical indicator is yun ang magiging kailangan natin sa ating pagte-trade sa in the next day. So sa trading guys, so dapat alam mo yung tinatawag na pagbasa ng technical indicator, then may malaman ka rin na fundamentals about sa mga stocks, at yung isa is yung sentiment mo. So dapat ikaw yung magbibigay ng sentiment sa isang stock, so kung anong ibig sabihin nun sa'yo. So guys, punta tayo sa Instagram, tingnan natin ang ating trending stock upang makita natin ang mga technical indicator na babasahin natin at ano ibig sabihin nito guys. So guys, punta na tayo sa ating PSEI sa ating Instagram. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So una natin tingnan guys is yung Philippine Stock Exchange Index. So ngayong araw guys, November 3, 2020 is may pagtaas ulit ang ating PSI or Philippine Stock Exchange ng kahit papano is 11.26 points. So equivalent yan ng 0.18%. So may volume siya na 4.2 billion. So medyo malaki na rin, pero medyo mababa lang siya compare nung nakaraang araw or no Friday. So number of trades 124.20k, so medyo malaki to compare din nung Friday. Then may value siya na 6.6 billion. So yung net foreign buying nga lang niya is negative 1.14 billion. So medyo malaki yung mga foreign investor na lumalabas. So isa rin sa mga sinasabi ko nga sa inyo, so yung mga dito, mga investment ngayon sa globally, so possible kasi nag-hold sila ng capital nila. So kasi unang-una yung yung pag-exit ng Europe, 'di ba? So hindi pa nila alam doon kung ano yung maging maging patakaran, kasi may patakaran kasi doon na yung may isa ko nabasa na kung papayagan pa ba na mangisda yung member ng European country doon sa water parang ECC ng UK. So yun ang isa sa inaalam pa nila. Then yung kumbaga yung pagpasok ng mga goods or product ng EU papuntang UK is kung may kumbaga may mga dadaan pa ba. So yun ang mga isa sa mga tinitingnan guys na mga magiging issue na resolbahin pa. So meron na lang I think sa December 31 or yung possible na settlement para doon guys. So yun isa sa mga issue. Then ngayon, isa pa sa pangalawang issue kung bakit yung mga investor is nag-hold ng capital is yung dito yung magiging result ng election sa US. So kung ano yung magiging takbo niyan. So possible lahat ng mga investors na pull out muna ng kanilang capital, at malalaman natin yan kung saan maganda sila maglalagay ng investment nila. So yun guys ang naging takbo ng ating Philippine Stock Exchange Index ngayon. So tingnan natin every 5 minutes nito guys. So dito naman is yung opening nga niya kanina is November. So ito November 3. So first day
ng trading sa November. So medyo bumaba yung ating Philippine Stock Exchange. Then after naman daw is sunod-sunod naman ang pagtaas. So it gives indication ang pinapakita nito ng graph nito, ng mga candle na to. At mapapansin niyo dito, so kahit malaki yung net foreign buying na lumabas yung mga investor sa atin, is mapapansin niyo naman dito is halos mga green candle ang mapapansin natin dito at iilan na yung mga red candle. At nung last 5 minutes ng trading hour, so medyo huge yung volume na pumasok dito sa ating Philippine Stock Exchange Index, or possible na palitan ng trade. So yun ang ating napapansin yun, guys. So unahin natin, guys, na stock is yung Chelsea. So yung Chelsea Logistics Holding Corporation. So ngayong araw, guys, is may pagtaas. So may green candle siya kasi nga dito ang nagkaroon siya ng tinatawag na green candle, guys, kasi yung kanya dito is more on buying yung volume na dito. So possible yung volume niya is yung price candle is nagkuha na dito. So naging anong tawag dito, sumunod na lang dito yung naging kuha niya indication. So isa pa is medyo yung huge yung volume at more on buying. So yun ang ating nasasabi, guys. So ngayon, guys, after niya nag-trending nung naglabas siya ng tawag dito ng fundamentals regarding sa stock na ay possible na project na nakuha niya doon sa pag-construct ng mga communication tower o structural tower ng dito na worth of 1 billion. So medyo nag-trending siya. So after that, nagkaroon siya ng sideways. So it means kung nagkaroon to ng sideways, guys, yung galaw ng Chelsea or Chelsea Logistics Holding, so it means magandang pinasok to ng mga investor at possible in the future na tumaas yung kanyang price. So ilan sa mga fundamentals na nabasa natin ngayon dito, guys, is yung pagbenta niya ng share doon sa dito Telecommunication Holding. So common share saka prepaid share ang kanyang benenta. So may 4.8 million number of share na common share siya na benenta sa dito Telecommunity Corporation at 22.9 million na preferred share na doon din sa same company rin na binenta niya. So yung dito Telecommunity Corporation is isa siyang subsidiary ng dito corporation, guys. So isa siyang telecommunication arm. So iba kasi yung dito kasi, guys, so marami siyang mga businesses. So may television siya, then may telco siya, so may internet provider siya. So maraming kwan yung dito na company. At isa sa mga company is yung Converge. So yung subsidiary niya. So yun na, guys, ang nating nasabi, guys. So kung bakit tumaas ngayon si Chelsea. So ngayon, guys, mapapansin nyo dito is meron na naman siyang tinatawag na pag-narrow na naman ng Bollinger Band, yung upper band, at yung pagbaba nitong ating simple moving average dito sa ating Bollinger Band. So yung indication at yung RSI nga, guys, so bumaba. So it means may pagbaba yung presyo. So ang kagandahan niya lang, guys, is yung kanya is yung presyo, yung dito nagkaroon siya ng mas marami yung buying niya dito. So mas marami yung number of trades na ginawa ng mga buyer o bumili compare sa nag-selling. So yung negative lang dito, guys, is medyo huge yung volume ng selling dito sa simula pa lang dito sa ating ng 5 minutes candles na ginawa. So at after naman that is hinila niya pataas yung presyo, inangat niya, then binaba ulit after 20 minutes. At yun nga, yung price candle niya is halos nagkaroon ng sideways na paggalaw. So may tendency talaga na mababa yung share nito, guys. So kahit medyo na marami yung number of share, number of traders na nangyari, yung buying position ng nangyari. So medyo huge naman yung volume na binitawan ng isang investor. So there's possibility niya na investor ang lumabas dito, guys, sa ating Chelsea Logistics. At kagandahan naman ito, guys, is may net foreign buying siya na 1.4 million. So it means may mga foreign investor na pumasok dito. Kasi nga yung Chelsea Logistics Holding, guys, is bukod sa forwarding company siya, or yung dito yung kumukuha ng mga container van sa
mga port area na dinadala sa iba't ibang bahagi ng Luzon or either sa part ng buong Pilipinas. So, isa pa sa mga project na nito guys is yung pagiging yung infrastructure arm niya na tinatawag natin yung gumagawa nga ng mga tower ni dito. So, yung Udinia Company, isa sa mga subsidiary nitong si Chelsea. So, yun natin masasabi ito guys. So, possibility in the next possible in the next coming days, so baka mapansin na rin dito natin na medyo may pagbaba na. At yun nga, yung kung mapapansin nyo dito, yung price candle nga niya guys is binaba niya dito. So binaba niya sa ating simple moving average sa Bollinger Band, at yung ating RSI, so may indication na medyo may pagbaba. So kung hindi to magkaroon ng reversal guys, or magkaroon ng tinatawag dito na pag-angat ulit ng price kahit mag-sideways, so may possible kung magkaroon to ng red candle tomorrow, so may possibility na mag-continuous to yung pagbaba ng kanyang presyo. So at yan guys, so may buying siya, pero yung volume kasi, yung mapapansin nyo sa 5 minutes is hindi sustainable yung volume kaya sa number of trades ng mga remaining hours na nangyari guys. So may 16.97 million lang siya na ginawa na number of trades ngayon. Pero ang nangyari kasi dito guys, sa first 5 minutes pa lang, yung 4.75 million dyan guys is almost nakuha na, or I think volume sa 4.70 volume ba to, so 4.79, so possible to guys na ito ngayon 4.79 na number of yung volume niya is lumabas dito. This means nag-sell sa first opening pa lang ng ating market. So, yung ating masasabi dito kay Chelsea. So, kay Converse guys, so nagkaroon naman siya ng natawag natin na pagbaba after niya na mapag-regain nung I think nung Wednesday to Thursday, pero nung Friday nakaraan, so medyo bumaba naman yung kanya. So possible marami naman nag-take ng nagbenta o lumabas, kasi nga yung opening nito guys is nandito sa 15 something, or I think so 15 ata to, or yung opening, or 16 pesos. Then after nyan guys, so bumaba yung kanya after second day, so continuous yung pagbaba. Then after third day, so umangat siya pero hindi na ganun kalaki, at hanggang sa fourth day, so hanggang sa pagtaas niya. So possibility kasi niyan guys dito, nung tumaas yung presyo nito guys, ang manakabili sa part nito, sa lalim na to, or either sa mga part nito guys, is nag-exit na or nag-cut loss na. So hindi nila hinayaang malugi pa sila ng malaki. Yun ang possibility na nangyari guys. So ang mga possible dyan na naiwan nakabili is sa part na to guys. Pero ngayon continuous na naman yung pagbaba niya, at yung volume nga niya, so unti-unti bumababa guys. So every 5 minutes niyan, kung titingnan mo, so natili yung volume. So ngayon November 3, so November ito, so ito yung volume, yung price niya guys. So may buying siya sa dito, may huge number siya, pero yung price movement, walang movement yung price. So medyo huge yung volume, pero yung price hindi gumalaw. So dito naman gumalaw yung price, pero yung sa selling, zero yung volume, medyo mababa. So dito medyo malaki rin yung price, pero yung volume hindi naman sustainable. So medyo irregular yung volume tawag dito, at price walang movement. At dito sa part na to guys, yung mga 10:45, yung seller guys, at yung volume at yung price guys is halos kumbaga may supported ng dalawa. So yung pagbaba ng dito yung price, then supported naman yung volume niya. So medyo malaki naman yung volume na luwas. So possibility ka sa talaga yung may mga may hawak ng share na nagbumitaw talaga siya. At yung net foreign buying natin guys is may 26.03 billion na lumabas sa dito. So medyo malaki yan guys. At number of trades, so 6.86k. So medyo malaki yung maraming trades na nangyari dito. At ang isa sa mga indication ng mga trades na nangyari guys is puro selling. So it means halos selling yung ginawa ng mga trader dyan. So halos nagbitaw sila ng kanilang hawak. So sumunod guys is dito. So si dito, continuous pa rin yung pag sideways nga niya guys. So alam naman natin yan. So magiging movement yan. So after niya makapag-gain dito ng price umangat, then after that, so bumaba. So nagretest siya ng mga price niya. So ito yung naging kuha niya guys, yung area na to, yung test na to. So hindi siya lumabas sa part na yan guys. Yung higher low niya
yung ito yung masabing higher low at itong sabi natin nga lower low natin dito. So ito yung maging support natin ay possible na support either ito guys. So ito yung support natin guys at ito yung maging resistance na natin sa price na to. So kung ma-break tong price na to guys, so kung ma-break yung resistance na yan guys, so medyo huge yung resistance na yan. So kung ma-break yung resistance na yan guys, possible na may pagtaas tong presyo ni dito. So ito naman yung tinatawag natin na magiging support natin dito sa ibaba. So, sa part naman na to guys. So, ito yung magiging strong support natin yan guys. So, once na ma-break niya yan, yung support na yan guys, so may possibility na bumaba yung presyo. So, yung ating masasabi dito dito. So, ito yung support, ay itong resistance, yung dalawa to. So, dalawang beses siya nag-touch dyan. So, possible yan ang magiging strong resistance natin. So, ito yung support natin. Ito yung possible support natin dito. So, yung price yan guys is bumaba. So, may possibility na mas mababa dito sa support natin. So, may possibility na bumaba na naman yung presyo or bumalik dito sa 4 pesos. Pero, if na tumaas naman dito, so, yun ang possible na baka umangat na yung kanyang mga price guys. So, ngayon, may 6.62 pesos siya na presyo. So, bumaba siya ng 0.2 pesos o equivalent siya ng negative 2.93%. So, may volume siya na medyo huge yung volume niya ngayon. So, more on selling. So, yun ang sinasabi ko. May lumalabas naman ng kumbaga may mga trader muna nang lumalabas dito or may mahawak na mga small stock na lumalabas. So possibility niyan yung mga nakabili sa part na to. So napapansin na nila yan guys na sideways na yung galaw niyan. So may indication yan guys na dito na pababa muna yung presyo niyan. So pababa yung presyo or either magiging sideways yung presyo niyan guys. So hindi ang sideways na sinasabi ko guys, hindi siya lalagpas dito sa part na to. At mapapansin niyo na rin dito, unti-unti na rin bumababa yung RSI. So yung RSI guys, it means ito yung volume or number of share is unti-unti na bumabalik sa company. So, may indication after nito guys. So, kung ma-meet niya na yung required volume niya, so or required volume of share niya, so may possibility na umakata naman yung presyo niyan guys. So, baka yung tinatawag ko nga sa inyo na baka lagpas pa to ng 7 pesos or mag more than pa ng 7 pesos guys yung price nito. Magkaroon pa ng price movement to. So, kung tingnan natin dito soon mag RSI niya is maglumusot sa 60, so may possibility na ang RSI niya is magkuhan dito sa 50 and 60. So kapag nandiyan yung RSI at magkaroon ng reversal guys, so yun ating tingnan guys na kung baka magkaroon na to ng price movement na uptrend. So kasi nga yun dito guys is a good company. So maraming dinumugto ng mga possible trader, investor na sinasabi ko. Napapansin nyo naman yan dito, yung net foreign buying nyo guys is may 7.54 million na net foreign buying na pumasok ngayon. So, 87.96 million, yung huge volume naman siya. So, almost na-hit niya yung required volume niya. The number of trades, 8.25k. So, medyo malaki. At yun nga lang, yung mga trades na nangyari, so, is more on dito selling. So tingnan natin transaction. So paano yung bakit naging selling. So mapapansin nyo, so yung may volume siya, may 100. So may 100 kasi 6.62 siya, so normal. So may 100, so 100, so may 5k, so 1.4k. So at mapapansin nyo halos nagko-cross trade yung guys, yung mga tawa dito, yung seller at yung buyer na broker. So halos halos nagko-cross trade guys. So may possibility niyan guys na yung ibang mga trader na may hawak ng stock is nagbibitaw. So may mga 100 ko. So mapapansin nyo may 100. So pag mga ganyang price, so yung isa lang yung bumibili guys ng tawa dito napupunta. So dito may 900. So yun ang ating titingnan niyan guys. So walang huge volume dito. It means walang gaanong investor na lumalabas. So kundi puro papasok yung investor dito guys. Kumbaga pinibili ng either ng company or ng mga investor guys. So walang gaanong malaking volume dito na pumasok maliban dito sa 15k volume. So ito may 2 million dito yung ATR, pero possible nito guys, cross trades lang to na nangyari guys, yung 20 million na to. So yun ang mga sinasabi natin na more on selling. So 6.62, so it means may nakaharang na dito na volume.
So sa 5 minutes guys, so possible ito yan. So 5.58 yung million. So medyo malaki yung kan dito. So yung buying dito. So medyo mas marami yung yung buying volume dito. So I think na kung hindi man to investor guys, so possible company to. So November, so sa opening pa lang puro selling na. So medyo yung volume niya dito guys is hindi supported na naman yung price, unlike dito sa last remaining. So possible yung nangyari ito guys, so yung 20 million na volume na yan, so cross trade yan, so or either man buyback of share ng company yan. So yun natin masasabi. At yun nga, isa sa mga sinasabi ko lagi, so yung Bollinger Band niya, so once na nag-akuha niyan, nag na narrowing, so may tendency na weaken yung kanyang trend. So hindi lang tayo makagamit ng marami indicator guys, so yung itulad ng ADX, so MACD, so para malaman natin yung trend na formation. So kung magkuha na tayo ng EDX dito, makikita man natin dito kung below 20, ibig sabihin weak muna yung trend. So may possibility na sideways yung maging galaw nito, yung mga price nito guys. So magre-retest dito yan guys, magre-retest ng presyo yan dito sa part na to guys. So yung sa sinabi ko kanina, yung support and resistance. So if itong bantay natin RSI, so kapag mag-below pa yan ng 60, so may possible na imimit niya pa yung 50 na RSI guys. So after na doon, kung doon siya magkaroon ng reversal, magkaroon na siya ng huge number of volume, so possibility na pataas ulit yung kanyang price. So yun ang ating masasabi dito guys kay dito. So sumunod guys is si Fruits. So si Prutas, so medyo huge yung pagtaas ni Fruits ngayon guys, at medyo napaka unusual yan. So maraming bumili at maraming malaki yung taas ng presyo. So 11.11 pesos o equivalent ng 8.8%. So medyo huge ang kanyang pagtaas nitong si Fruits. So number day, so 5 minutes. So tingnan agad natin yung candle dito. So yun nga guys, so medyo huge tong pagtaas nitong si Fruits. So mapapansin niyo sa opening pa lang, dito sa simple moving average natin na sa ating Bollinger Bands ay yung mga price candles na sa taas. So medyo yung mga price candles wala man lang gaanong movement dito, so hindi na supported ng price, pero itong mga price na to guys is supported ng volume naman guys. Itong sa part na to, yung pagtaas ng volume is supported naman, ay yung pagtaas ng presyo is supported naman ng volume. So may indication na continuous pa tong pagtaas ni Fruits, ni Fruits or ni Fruit. So isa sa nagdala nito guys sa kay Fruit is yung fundamental na tinatawag niya na expansion o I think kung hindi natin expansion o business, so isa siguro, so hindi na, kasi may nabasa ako doon yung parang parang manufacturing yata yung styro, so isa yun sa mga nabasa ko. Then yung more chaos brand na itatayo niya or na gagawin niya, so yun ang isa sa mga nagdala nito guys ng Quani Fruit. At ngayon guys, medyo overbought na, it means yung share is halos hawak na yan ng mga trader or investor guys. So net foreign buying niya, so may 972.87k. So medyo yung lumabas medyo maliit lang yan guys. So may nag-take profit na foreign investor diyan. So kasi may volume siya na 56.46 million, then may value siya na 7.52 million, ay 74.50 million. Number of trades is 1.78. So possibility niyan na dito na dinubong siya ng mga trader. So isa sa mga nagdadala guys ng pagtaas ng presyo, yung price movement, hindi lang sa pagtaas pagbaba ng presyo, is fundamentals, either yung positive at negative po yung fundamentals mo. So nagkakaroon kasi ng sentiment yung mga trader at mga investor sa isang stock guys, sa stock market, unlike sa dito sa forex trading. So ang halos binabasihan guys is yung technical, yung movement ng technical. So kung sa forex trading ka at ganito yung movement ng technical mo, yung mga price, so at ang technical mo is ganyan, so may possibility na continuous yung tataas yung presyo ng isang currency or isang commodities na nasa forex. So yung movement kasi at kadalasan kasi guys na ginagamit sa forex is na sa pagtre-trade is currency, yung changes ng value ng bawat currency. So, iyon ang pinagbabasihan sa forex.
So, ngayon guys, si Pros, medyo usual yan guys. So, asahan natin. So, baka tomorrow. So, kung may pagtaas man to guys, yung sa early in the morning, pero asahan natin yan, may closing yan. Baka magbilo dito sa closing ngayong araw. So, yun ating masasabi dito kay Prot. Pero kung may continuation pa to, so, at mag-break pa to ng more than sa 80 yung RSI niya, so, baka possibility na may possible yun, may 50% chances, pero I think tumaas man to guys in the morning or first day of trading, pero I think yung closing nga nito medyo mas mababa dito sa closing ngayong araw. So medyo huge kasi gawa ng fundamentals na nilabas nito guys. So move guys sa MM. So ngayon guys, medyo may pagtaas na naman sa MM guys. So after niya dito magkaroon ng retracement candle. So nung Monday. So bumaba siya nung Friday. So bumaba siya nung Tuesday, yung Thursday, pero nagkaroon naman siya ng tinatawag na retracement candle, at yung isa dito sa napansin natin sa retracement candles, nagkaroon siya ng green candle ngayong tawag dito, ngayong unang Tuesday, so ngayong araw. So medyo yung kwan na nito is medyo overbought lang yung company. So pero kahit pa paano guys, so kung i-break niya itong RSI na to guys sa 70, kung mag-break siya ng RSI 70 hanggang 80, so may possible na may konting pagtaas pa itong si dito MM ng presyo. So or either yung magkaroon dito sa part na to ng sideways guys, hanggang sa yung tulad ng nangyayari dito yung RSI niya, so hanggang bumaba ng kaunti yung RSI sa tulad nito sa part na to. So bumaba yung RSI, then continuous naman yung pagtaas ng presyo naman ngayon. So may possible na ganun ang scenario na mangyayari dito kay MM, kasi maganda yung mga fundamentals nito. At isa pa, malapit na yung tinatawag natin na yung magpapasko. So alam naman natin kahit papaano dito sa Pilipinas, kahit anong senaryo dumaan sa atin, yung tawa dito, yung problema or mga kalamidad, so hindi pa rin natin yan hinahayaan na hindi i-celebrate yung Christmas natin. So at isa sa mga itong si Mary Mart, so dito pa lang Mary Mart na agad yung pangalan niya. So isa sa mga nito is mag-supply sa mga consumer ng mga goods na common necessities na ginagamit ng mga tao. So there's a possibility na umangat itong price nito ni MM, at kung mag-continuous yung tinatawag natin na online market na ginagawa ngayon, tulad ng mag-order ka na lang ng mga goods na kailangan mo, so possible na isa sa mga ginagamit ni MM na pag-tie up siya kay Food Panda. So may 23.23 pesos siya na tumaas ngayon, at equivalent niya ng 6.7%. So may possible na mag-continuous pa to guys. So either next week or bukas, so may pagtaas man to ng konti, mag-break ito yung RSI 70, so hanggang magkaroon ulit siya ng pinabagong retracement dito. So dito kasi guys, may retracement dito, ito yung na tinatawag retracement candle dito. So at nagkataon na itong yung na candle is green candle, so may possibility na may pagtaas tong price nitong si MM. So yun ang isa na ating bantayan guys. So ngayon, so halos umabot siya ng 4.49 or 4.5 pesos. So, yun ang isa sa natin dito kay MM guys. So, medyo overbought nga lang siya para sa mga trader, pero kung isang investor, so may possibility na kahit mag-invest ngayon guys, so may possible na may pag-angat ulit yung presyo guys mangyayari. So, and after na to yung RSI bumaba to guys, or magkaroon ng buyback of share. So, kung mag-continuous man to magtaas yung RSI guys, at yung prices mag-continuous yung pagtaas, so may possibility dito na maglabas to ng statement na magkaroon ng buyback of share. So sumunod guys, MRC, so medyo neutral na naman sa MRC ngayon. So at medyo may pagnaro na, so yung ito, so nagsisimula na siya magnaro. So may possibility na magkakaroon to ng sideways na yung movement guys. So mag-continuous na to yung movement ng kanyang presyo. So ang ating magiging support guys, so wala tayong maging support dito, so possible ito yung maging first support natin guys, itong sa 0.35 or 0.36. So at itong sa 0.33 yung pinaka last support natin. So kung hindi bumaba dyan, so may pagbaba yung presyo, pero I think na hindi na siya bababa dyan guys sa price nito. So baka maglalaro lang to sa between 0.42 dito sa hanggang dito sa part na to guys, sa 0.36 or dito sa 10.365. So medyo maliit lang. So ngayon guys, medyo overbought siya. It means hawak siya ng mga investors, kasi yung company to guys, so medyo kailangan mo dito ng
malaking capital kung mag-i-invest ka dito para magkaroon ka ng income kasi nga yung tick size nito or pagbabago ng kanyang price is halos ng 0.005 yung pagbago yata ng mga presyo na to. So kaya sabi ko dito is good for investment to. So medyo buying ngayon guys pero walang gaanong volume, so medyo maliit yung volume, nasa 45.39 lang. So, at number of trades niya, so 698 number of trades. So, yung number net foreign buying niya is positive na 669.20k. So, po halos investment nga dito yung itong kanto. So, MRC na to. So, ito yung mapapansin nyo guys, yung price movement niya. So, November ngayon. So, ito. So, ito yung unang araw. So, tumaas, then baba. So, yung galaw niyan, ganyan lang guys. So, either na nag-sideways ulit to, so hanggang sa yung makuha niya ulit yung tawag dito, yung mga share na nabili ng mga investor or mga trader na may hawak nito. Yung kanya is negative yung income niya, 6.81 million. So, negative yung revenue niya ngayon. Ibig sabihin, nalugi pa siya. Or either, kung di man siya nalugi, is mas mababa ang kanyang revenue ngayong or mas mababa nga guys. So may kinita, total revenue is 558.86k. So net income niya so negative 6 point, so equivalent ng 5.25%. So possibility na may kumbaga nalugi nga siya. So sumunod guys si Now. So si Now, so medyo nagkakaroon to ng movement guys na pagbaba ng kanyang price. So more on selling. So if mag-continuous to guys na bumaba itong part na to. So yung support natin, ito bantayin natin guys. So kung bukas, so mag-continuous to guys. So ikon natin ayos to. So kung mag-continuous to ng pagbaba guys dito, kasi nasa baba natin yung ating RSI, ay ating Bollinger Band. Yung price dito sa Bollinger Band is nasa baba ng simple moving average. So, may indication na bumaba. At yung RSI guys, so may continuous na pagbaba. So, pag mag below 50 tong RSI niya to guys, at mag-continuous itong pagbaba nitong presyo, magkaroon dito ng tinatawag na another red candle dito at magkaroon ng widening ang Bollinger Band. So, may possibility na bumalik sa presyo nito si guys, si Now. So, ito pinaka support natin. So, either kapag ma-break ang support to guys, ito pinaka last susunod na support natin guys. So sa 3.29. So, kapag bumaba pa dyan or kung hindi man bumaba at maglaro na dyan, so baka mag-retrace ito ng kanyang presyo. So, walang retracement na nangyari dito guys. O either ito, retracement pero mababa tong price na to. So, ngayon nasa baba siya. So, may possibility na bumaba tong presyo ni Now. At yung nga, mapapansin nyo dito, so halos lahat ng price candle muna sa ilalim ng itong simple moving average. So may indication talaga guys na bumaba siya. At yung RSI mo dito sa every 5 minutes, so medyo tawa dito huge. At isa pa sa nangyayari guys, yung price, itong volume mo, medyo malaki yung lumalabas na selling volume at supported yung pagbaba ng presyo, sumusuporta ng price. So it means bumababa, hinahatak pababa yung presyo guys ng mga seller or nagsisell ng price or either ng buyer, hinahatak pababa yung price ito guys. So may humahatak na buyer dito ng presyo guys. So kaya nagsisell yung may mga hawak ng mga stock. So pero medyo malaki ang 2.19 million. So medyo malaki ang foreign investor. So ay isa pa nga pala guys, nakipag-tie up nga pala to sa isang Vietnamese na company. So, isa yun sa mga dahilan guys itong Sinaw. At sa pa guys, so pang-apat, ino-consider na siya na pang-apat na telco. Hindi naman siya rankings pang-apat. So, pang-apat ng bagay. So, pang-apat siya magpo-provide ng telecommunication na services sa ating bansa. So, kino-consider na siya. So, at link na-approve na siya kasi nakapag-tie up na siya at nag-raise na rin siya ng capital niya. So, isa to sa mga na mga tingnan natin. Pero kung yung itong pagbaba nito guys ng kanyang price candle, so ay hindi mag-continuous at ito yung pag sideways ng Bollinger Bands is or mag sideways na ng galaw yung kanyang Bollinger Bands. So either na itong presyo guys is dito na maglalaro to guys. So possible ito ngayon sinasabi kong support sa inyo at ito yung magiging resistance nyo. So ito yung magiging strong resistance na tingnan natin. So ito yan mga possible. Either ito, so possible na break na naman niya yan yung resistance. So possible ito guys yung magiging strong resistance niya. So kung maglaro yung presyo dito guys sa part na to, so kung maglaro diyan ang price diyan guys,
At kung dyan na siya maglaro guys, ibig sabihin ito na yung retracement ng presyo guys. So it means naghahatak na to ng mga investor at may possibility guys in the future magkaroon to ng magandang indication na. Pero kung ma-break niya to yung support na to guys sa this week, so may possibility na baka bumalik itong price ito guys nitong si Naus dito sa, kung hindi man mamit niya, bumaba sa 3 pesos or between dito sa 2.5, so baka dito lang yun guys sa 3.5 yung mga price niya, so baka maglaro dito sa 3 pesos at 3.5. So yun atin tingnan guys. So kung hindi na siya magbago guys, may pagtaas naman to bukas, so possible ito na yung retracement niyan guys ng kanyang presyo, kasi nga good for investment tong company to guys eh. So napapansin niyo yung net foreign buying is may 2.19 million, so may foreign investment na pumapasok, so may pagbabala yung kanyang presyo ngayon guys. At medyo nagpapanik lang yung mga hawak dito ng mga trader, kasi medyo use na rin naman talaga yung kwan guys eh. Kumbaga, kung sa part na to, tingnan nyo yung presyo dito ng galing niyan guys. Kung dito ka nakabili sa mga part na to guys, possible na medyo huge na yung kwan mo, income mo guys. So, siguro nagkakaroon ng panic yung mga possible na mga trader, kasi nga yung medyo continuous na yung pagbaba niya guys eh. So, possible na yun ang ating binabantayan. At yung RSI niya naman guys, so possible na hawak na yung halos medyo huge na yung volume ng company, or kung hindi man sapat yan, so kung i-below nyo pa yung 50, so kung hindi pa sapat yung volume na hawak niya para ibenta pabalik sa mga trader, so I think na bababa itong RSI. Pero kung magkaroon na ito ng reversal yung RSI at hindi nito ma-break yung RSI 50, so possible na ito na yung retracement yan guys, retracement price na yun matatawag natin dito. Sumunod guys si SSI, so medyo huge yung kan SSI ngayon, pagtaas ng presyo. So wala akong nabasa dito na fundamentals guys, so I think na wala akong makuha dito na masasabi kung ano yung magiging issue natin dito sa KSI. So at sana naman siguro, I think kasi ngayon more on online naman, so at possible kasi yung mga hawak nito ng mga stock or goods is nabebenta nila through online na. So nung kasi pandemics nagsuffer talaga to guys, kasi nga yung business na to is more on sa mga branded na mga damit. So mga branded yung mga damit na binebenta niya, yung mga provided niya. So alam naman natin, so nagkaroon ng suffer ng time na yun. So pero nagkakaroon siya yung mga tinatawag natin yung mga stall na nagbebenta sa mga stall sa mga mall. So yun ang isa sa mga nagpa-suffer dito kay SSI. Siguro ngayon nakapagkuha na siguro siya guys, tawag natin dito, na karoon na siguro siya ng napag-gain na siya ng momentum. So, possible na nagkuha na siya ng online. So, sa online na siya. So, mapapansin nyo naman siguro, marami na nagbebenta through online ng mga damit ngayon. So, bag. So, yung mga ganun guys. So, isa sa mga binibenta nito guys ni SSI is yung mga branded mga damit. Yung mga brand na damit at sa mga bag. Yung mga, I think, Jerbo. So, Guess, Gap. So, yun ang mga binibenta nito. So, Louis Vuitton, Aro. So, isa sa mga nabasa ko noon nung nagtimitingin pala ako ng mga company about sa mga company na to, sa mga nagtre-trending nung nakaraang taon. So, iyon ang nabasa ko dito kay SSI guys. So, possible na baka sa online market na siya at medyo huge na rin yung pagtaas guys. So, wala namang magiging price movement to kung hindi naman maganda yung naging indication ng company. So, medyo huge. Yung net foreign buying ngayon, so 968 K, so possible na nag-take profit, may nag-take profit na foreign investor dito. So alam niyo naman yung naging galaw nitong si RSI guys, ay si SSI after nung nag-declare ng pandemic, so bumagsak talaga siya guys. So hanggang sa dito, so hanggang sa nag-suffer yung kanya sa sideways ng galaw nito. So possible kung tumas na siya ganyan yung presyo, so possible may take profit na dito sa part na to guys ni SSI. So, yun natin masabi dito guys kay SI. So, medyo overbought na. So, wala tayong aasahan. So, baka I think sa next day or bukas, so kung may continuous man ito magtaas, so kung possible na magkasabayan ng ibang trader, pero I think na in the last hour or last remaining hour, so baka yung closing nito mas mababa nito compare sa closing ngayong araw naman guys. So, kasi medyo huge yung pagtaas nito guys. So ito mapapansin nyo sa Bollinger Band. So kung technical pagbabasihan, so ito ang ating mapapansin, medyo huge na yan at overbought. It means na maraming may hawak na stock, hawak ng mga possible investor or mga trader. So overbought ang company na to. At yun nga, more on buying dito. So
maraming nagbabay or possible na nagte-take advantage para mag-take profit, pero I think sa next coming day or tomorrow, so baka may possible. So dito kasi November, so medyo ang kanyang movement, so medyo up siya, pero dito nagkaroon ng sideways, so hanggang ito tumaas din, bumababa guys. So may indication guys na kung hindi man ito magkaroon ng sideways guys, so possible na may pagbaba ng presyo to sa last remaining hour. So alam naman natin itong SSI guys, so yung mga company dito sa stock market, lalo sa Philippine stock market. So kapag nakapag-regain niya guys, so medyo kapag tumaas na yung presyo guys, so alam naman natin in the next coming day, so may possibility na bumaba yung presyo niyan guys. So yung ating isa sa mga kwan sa stock market guys na ating tingnan, kasi nga yung reporting na tinatawag ng mga company. So sumunod guys is WPI. So medyo huge yung pagtaas guys. So ilan sa mga nagdala nito guys, kaya medyo huge yung pagtaas ng presyo. So ang nabasa natin dyan na fundamentals is regarding dun sa pag-disclose ng Supreme Court about sa license nila sa I think maging yung nabasa ko about sa gaming license gaming nila, about casino gaming. So kasi itong Waterfront Philippines guys is hotel and casino to guys. So yung license in kanila sa paging casino nila, medyo nagkaroon yata nung I think sa Supreme Court so baka may humarang, so kaya medyo hindi kumbaga, kaya medyo kumbaga natagalan sila. Pero ngayon guys, ang nabasa ko dun sa statement nila, kaya yung pagtaas daw ng presyo nito is maraming foreign investor na sa mga na prospective ay casino. So nagpapahiwatig ng investment dito sa kanila. So I think yun ang mga isa sa mga dahilan guys sa yung pagtaas ng capital nila, at yung nga pag-approve na ng kanilang license na maging isang casino. So, yun ang isa sa mga dahilan guys kung bakit itong tumaas guys. At ngayon guys, medyo huge naman yung pagtaas nito. So, asahan natin na bukas, so baka possible na medyo bumaba na to. So, ito, may long tail na natin nangyari dito sa ating price candle, at dito may tail. So, may possibility na kung tumaas man yan, so ng kaunti. Pero, I think, kung tataas pa yan guys, so I think na baka mag-close or mag-opening na yan below dito sa closing ngayong araw. So sa technical guys is medyo overbought na siya. So wala tayong kanyan bilang trader, so bilang investor din, so wala na rin tayong kanyan guys magiging tawa dito, magiging hawak. So ito medyo medyo sideways na yung galaw ng kanyang presyo ngayon guys. So ito umangat siya, so hanggang dito umangat pa siya. So pero yung mga galaw niya is medyo sideways yung presyo. Ito bumababa guys, so bumabalik dito sa presyo kung saan siya nagkaroon ng sideways movement at sa baba ng simple moving average. So may tendency nga bumaba na to yung presyo guys. So trader, investor, so negative tayo dyan, overbought, not overbought. So at possible medyo huge. So sa mga trader, so kung magte-trade ka dyan, kumbaga sa day trader, so may possibility na malugi ka or maipit ka dyan sa part na to. Kung isa ka investor, so medyo overbought na yung company guys. So ibig sabihin mas maraming may hawak ng investment, hindi ba yung company wala na maibigay na volume guys. So medyo so almost 86, so going to 90. So medyo malaki na yan guys, na kumbaga extreme na yan ang pagiging overbought niya. So guys, yun natin masasabi about sa mga trending na stock na to. So ulitin ko, is not a recommended stock for the next day trading. So it's only my purpose is to show how to read this technical indication in the stock market. So there's so many technical indicator that will be used in about the different stocks. So but now I will use only Bollinger Band and RSI, because is Bollinger Band guys is giving you the information about the movement of price, possible movement of price, then possible then company about sa overbought. But commonly Bollinger Band is used the price movement, and RSI is the company scenario, current situation, either overbought or oversold. So there's other different indicator that we use about you should be used about the movement or momentum of trend, so either ADX or MACD. So guys, next
tomorrow. So kung makapag-review naman tayo kasi medyo busy naman tayo sa ating work ngayon kasi hindi naman talaga ito ating pinaka major source of income ng pagte-trade. So ito lang is source of as a passive income, source of ating investment for the future lang naman talaga. So kaya tayo pumasok sa stock market. So ang pinaka major profession ko talaga is engineer. So more on sa construction muna tayo nakapokus ngayon kasi yun ang ating source of income na ginagamit. So dito, so passive income, so at investment din. So at ang purpose lang natin na gumagawa tayo ng mga technical indicator na technical review at mapag-share tayo ng mga fundamentals is para doon sa mga newbie trader na or mga newbie dito sa stock market at sa mga forex. So kung paano bumasa ng technical. So itong technical guys, so sabi ko nga sa inyo is magagamit nyo to sa forex. Sa forex, so more on forex. Pero dito sa stock market dapat combination ng technical at fundamentals para makabuka na yung sentiment about sa isang stock guys. So at possible isa rin sa mga talaga nagdadala dito or almost nagdadala ng price movement nitong ating dito sa stock guys is yung tinatawag na fundamental. So kung fundamentals maganda, so the price movement will be going up. So yun ang mga possible guys na mga scenario. Pero technical guys, so either magkaroon to ng negative or baga against yung assumption mo doon sa maging result kinabukasan. So yun ang sinasabi ko sa inyo, yung tinatawag na nagkakaroon siya ng bigla ng reversal. So kaya wag din tayo mag-rely about sa mga technical. So dapat alam din natin kung paano magkuha ng fundamental. So kung maganda yung kanyang technical na pinapakita, so tingnan din natin yung mga fundamentals niya kung bakit siya naging ganun. So at makapagbuo tayo ng ating sentiment. So guys, yun lang natin masasabi guys.